Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi na nga kinaya ni Sandro ang malubhang sakit na dumapo sa kanya. Dagdag ng maraming netizen na karma is real, ika nga. Dahil talagang kinakarma na ang pamilyang ito dahil nga sa kanilang kabalubasan na ginagawa sa bansang Pilipinas. Sa kabilang banda ay talagang naiinis at nanggagaliting maraming netizen kay Kuting ng Norte at kay Liza Tanas dahil patuloy pa rin ang kanilang pagiging sinungaling. Dagdag nga ng maraming netizen na sana ay maalis na ito sa mga pwesto at palitan ng mas matinong mga opisyales. Sa kabilang banda ay talagang matapang nga na binira ng binira ni former President Rodrigo Duterte itong si Hontiveros na ito. Sa kanyang naging hearing ay talagang tapusin na ang laban ngayon. Kung may mga ebidensya kayo ay ilabas na ninyo. Huwag kayong gumagawa ng kwento lamang dahil handa akong magpakulong kung may ginagawa akong kasalanan. Kaya naman talagang wala na tayong pag-asa pa na magbago ang bansa natin kung ganito ang mga opisyales sa Senado dahil nagiging bias sila. Ayon nga kay former President Rodrigo Duterte na talagang binira ng binira ang mga pulpolitiko na ito na hindi nga sila nakapalag. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang For pagsuporta. 30 minutes, nag-test drive ako. Ang sarap talagang, yung mga salot sa lipunan, ang sarap talaga ilagay dun sa ilalim. But anyway, ba't di niyo kasuhan niyo na ngayon? Ang tagal niyo naman kasuhan. Eh, yun nga pinakita na nga dun kanina kahapon. Actually puyat ako palangga, nangarag ba kayo? Okey, takot sabi ni Lisa Pueko, wala pa akong masyadong borlog dahil may appointment ako kanina, sobrang ang dami kong nagawa tapos nag-test drive Eclabush pa ako. So, puyat ang aking alindog, halata bang puyat ang aking mata. But anyway, thank you Pangulong Duterte. Imagine mo sa kabila ng pagod ni Pangulong Duterte, nag-press con ka pa kagabi, napanood ko din 'yun, nakatulugan ko na lang ng konti, konti lang yung tulog. But anyway, pinunta ni Pangulong Duterte yung pamilyang biktima na namatayan diyan sa Batangas. At his age, 79 years old, hindi lang yung basta nakikita mo yung pangulo na pumunta lang, suminghot lang, suminghot lang tapos na katulad ni Bangag. Makikita mo yung talagang genuine approach niya na pakikipag-usap, pakikipagsalamuha, sa pakikiramay o pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan na mga nasalanta. Ramdam mo, kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo kagabi, ah nakaka-miss ang pangulo at during that hearing, talagang nanumbalik yung Duterte, yung pangulo nung Duterte. Sabi ko nga, I feel like talagang si Pangulong Duterte ang namumuno sa atin during that moment. So ngayon, dahil binuskelya sila ni ito, at tinilabanan talaga sila ni Pangulong Duterte ng utak sa utak, strategy sa strategy, puso sa puso at gangster sa gangster. Eh, ang totoo naman kasing gangster talaga yung mga kalaban ng bayan. Kung kayo mga palangga, kayong mga matitinong mga Pilipino, ulit-ulitin natin, laging paulit-ulit ni Pangulong Duterte, ginawa po niya yung war on drugs hindi para sa sarili niya. Ginawa para manggurgor ng tao. Ang sabi nga niya, mag-surrender, sumuko, which is 1.4, 1.6, ang sumurrender during the time. Nung panahon niya, first 6 months pa lang. At kaya nga, di ba, mismo, imagine yung mga kababayan, yung isang babae doon, yung Christina Gonzalez, na admittedly, yung pagpangkabuhayan niya ay pag-push ng pulburon o ng droga at talagang sinisira yung buhay ng mga Pilipino. Kasi pinakita doon na yung kanyang nag-uutos sa kanya para magbenta, police. In fairness, I would like to say thank you to Cathy Binag because of my skincare. It's really getting perfect. Anyway,
Pakita ko lang yung halindog ko sa salamin. But going back, na for yung pangkabuhayan ng mga taong ito, hindi mo kasi puwedeng sabihin na, kasi wala kaming mapasukan, eh, kaya magbebenta na lang kami ng droga, kilala ko naman si police officer, ganito, ganyan, ganyan. So dun natin napapakita talaga na ang pangulo during his term, hindi siya nagbigay ng polisiya ng war on drugs na 'yan para patayin ang mga Pilipino. Binigyan niya ng tsansa na para magbago kayo, sumuko kayo, mag-rehab kayo. Kaya nga 'di ba pinagtatapon nila sa bundok ng hibok-hibok yung mga pulburon. Ulit-ulitin natin sa panahon ni Marcos ay pinapalaya niya at sila-sila na ang nagbebenta at sila na ang nagma-manufacture. So ngayon, epektibo talaga. Kausap ko lang kay Kong Marcoleta na hindi dahil sa sarili niyang opinyon, kundi dahil sa effective ang war on drugs si Pangulong Duterte dahil nga sa mga tao mismo na nagsasalita sa kanilang mga na-eksperyensya. So dahil dun sa pagdinig na ngayon, binokilya nga ni Colonel Hector Grijaldo ang kadyutahan ni Fernandez at ni Abante at ng Quadcom sa pag-uudyok o pagpilit sa kanya na permirma sa mga testimonyang wala naman siyang personal knowledge o dahil gusto nilang idiin ng Pangulong Duterte. Ngayon ang restback nila, kakasuhan si Pangulong Duterte. Mga putang ina nyo. Wala akong masyadong energy pala pagod ang lola nyo. Mga buha ka ng ina nyo. Huwad Committee. Doon kahapon, lumabas na yung kaalyado niyong si Delimang lumalantak ng saba na tagang gumagano ng saging yung boto ni Dayan. Gumaganon. Napatunayan, DOJ Secretary, Chairman ng Committee on Human Rights. Walang ebidensya. Pulpul na abogada dahil ang alam lang niya, lumantak ng saba ng driver. Ang alam lang ni Dilima, sumayaw sa loob ng bilibid. Ang alam lang ni Ontiveros, magpakipay-kipay, salamat kaayo bigaon, maganon-ganon doon. Salamat kaayo, Mr. Chair. Duroy. Alam mo, buisit ako doon sa kanya. Salamat kaayo, Duroy. Tinatawag si Bato, di ba? Santoro, Duroy, Puroy. Bigatla. Salamat kaayo. O, di ba? Nilamo na kayo. Si Dilimang akala nyo pinakamagaling na pinapambato nyo dyan, di mananalo. Dahil unang-ula, wala siya sa tamang kaisipan. Lumantap. Nagasumong bigao. Naku, ampot sa imo Dilima, magbago ka na, day. Di ba? Huwag ka na mag-frailty frailty of a woman eklabush. Tapos ngayon ito mga hinayupak mo to si Dan Fernandez na itong hubadero, ang tanginang to. Alam mo dati nakatira rin sa Sampaloc doon sa I forgot the street. Mayroon yan siya doon, optical dati yung pamilya niya. Nagbo-board ako doon sa harap noon. Shout out doon sa pinagboardan kong taga Leyte. Taga Samar. Hindi ko naalala. 30-something years ago na ako college days. Doon niyang hinayupak na yan Tambayan doon sa Sampaloc. Di ba? Wala namang alam niyang Jotang Genemis na yan Tapos ngayon, i-prosecute yung Pangulong Duterte. Kaso-kaso. Let it go! Sabi nga ni Pangulong Duterte, magkaso kayo Alam, hindi kayo mananalo. Sabi man ni Pangulong Duterte, hindi ko man naalala yun. Kahit sabihin ni Pangulong Duterte na, oo, miyembro ako ng death squad. Kahit magsalita si Pangulong Duterte doon, nilalansi lang kayo. Kung sinabi bang Pangulong Duterte, kahit hindi tayo abogado pa lang pag sinabi ni Pangulong Duterte, meron man death squad doon. Gimpatay ko man itong mga 50 katao. Kahit sabihin ni Pangulong Duterte, nagdukdo siya, that's another word of gurgur. That's a new word. So biska nagdukdo siya ng nagdukdo siya ng 50 katao o 1 million. Saan niya hanapin yung 1 million na sinabi niya, dinukdo niya? Di ba? Na sinabi niya siya yung nagpatsugi. O sinugi niya. Tapos bigla niya sabihin, ay, hindi ko man naalala yun. Kay 79 man ako. Sabi niya, parang patay naman na yun. Ginigame lang kayo. Ginigame lang kayo ni Pangulong Duterte. Masyado kayo nataranta.
Pero ngayon, nahubaran kayong mga hayop kayo, Dan Fernandez, at dapat kayo managot. Dapat kayo mga kriminal. Diba? Dahil mayroon kayong pananagutan sa taong bayan, kaya taon naman gawin yung palusot. Hindi niwala sa inyong taong bayan. Kaya dapat sa tama, sabi ni Pangulong Duterte, sana jumarbog na yung Congress na yan, yung majornog na kayo lahat. Diba? Sinabi ni Pangulong Duterte yan, sana lumindol na at unahin. At sinabi pa nga ni Pangulong Duterte during the hearing yesterday na maraming talamak dito sa batasan. Ano ibig sabihin ni Pangulong Duterte? Mismo sa Kongreso maraming bangag. O ngayon magkasukaso-kaso. Oh, tapos si Risa Ontiveros, Mr. Chair, sabi niya, sinabi niyo ba na ang mga drug users, parang ginakalaykay ang giti ni Inday, parang ginahukay ang putay ba? Sabi ni Virus, sinabi niyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? Para i-paraphrase ko si, ano to? Patricia Evangelista, sabi niya, do some people need gurgor o do-do? Ganyan-ganyan. Alam mo, dinideserve, hindi sinabi na, naglalagay kayo ng words. Yung kabigaan mo talaga, Ontiveros, yung mga kakakipayan mo. Mr. Sir, so, sinasabi niyo ba na dinideserve nilang, may sinabi ba si Duterte na deserve nilang, na dinideserve nilang, hindi, dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? Tama ang sinabi ni Pangulong Duterte, bobo, bangag ka kasi, Risa. Hindi ka naging prosecutor, hindi ka nagpatakbo ng komunidad, hindi ka naging mayor, hindi ka naging presidente. Ang alam mo lang, kumipay-kipay dyan sa Congress, magduroy-duroy. Salamat kaayo, duroy. Ang biga-biga, duroy. Puro ganun ang hinandi, di punggol. O, anong sagot ni Pangulong Duterte sa'yo? Presidente ako, nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay ng mga jutang lang yan? Sabi Pangulong Duterte. Kung yung perang ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko nang doon sa mga taong walang bigas, walang trabaho. Dahil sabi naman ni Doroy, si Risa Doroy, so mas okay pong patayin sila kaysa ipreso? Oh, ang sagot niya, alam mo magaling talaga si Pangulong Duterte. Ang sagot ni Pangulong Duterte, wala akong pakialam sa kriminal kung saan silang impyerno gusto nilang pumunta. Sabi niya, you make your own history in this planet. And that's true. Yun ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. sabi ni Risa. Alam mo Risa Ontiveros, ang corny ng buhay mo. Ang lungkot ng buhay mo. Dahil punong-puno ka ng simangot. Ipinaglihi ka yata sa simangot. Ipinaglihi ka yata sa sama ng loob. Sabi niya, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin, pwede tayong mag-investigate. Bakit nandyan pa yan si virus na yung putang inang yan? Diba? Ang boba! Hindi literal. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi ka mapupunta sa langit. Sa langit-langitan. Dahil Risa, okay? Wala kang pakialam sa biktima na mga ginahasa, biktima ng ginugurgur. Wala kang pakialam. Gusto mo pa bigyan ng chance ang mga gumugurgur. Yung ginagamit nyo dyan, na kunwari concern kayo sa mga namatay, ginagamit nyo, pinupoliticize nyo. Lahat kayong mga jindot kayo. Diba? Dahil ang pinipinpoint nyo lang, ang sinisiksik nyo lang sa mga walang jutak ng taga-follow sa inyo, yung issue na natsugi etong taong ito. Although, I totally understand, at sinabi naman ng ating Pangulo na hindi naging perfect yung kanyang polisiya or war on drugs. Kaya nga, ang sabi niya, he is willing na managot legally, 'di ba? Full responsibility, legal responsibility, mag-file kayo ng kaso. Ano ba inaantay niyo? Dami niyo pang mga press con, buwaka ng James, file na agad.
Yung si De Lima, DOJ, wala ngang makuhang ebidensya eh. Ibig sabihin, tama si Jinggoy. 'Di ba? Incompetent, failure, frailty of a yun, pwede natin i-apply ang frailty of a woman. 'Di ba? Kalibugan kasi ang inuna. 'Di ba? Ang inuuna mo kasi, kayo, Risa, lalo ka Dilima, kasi self-confessed ka naman. Ang inuna mo kasi kalibugan. Ang inuna mo kasi pasubo-subo ng saba. Yung bago ka sana nagsubo-subo ng saba, naghanap ka talaga doon sa Davao ng mga ebidensya. CHR ano ka pa? Commission on Human Rights, ano ka pa? Human Rights Chairman ka pang ano ka, bigat la ka. Ipapatawag doon pala si Dayan pag may pangalawa pangalawa pang hearing. Dating ba si Pangulong Duterte? This is really exciting. But you see, mga kababayan, ano ang purpose nito? Actually, lugi na naman kayo dito. Napagtakpan ang issue sa ating mga Bicolandia. Sa Batangas at lahat ng mga nasalanta ng bagyo, natakpan na naman po ang issue sa kapalpakan ni Bangag Jr. na walang tamang preparedness, paghahanda sa bagyo, sa mga sakuna na dapat hindi sana namatay yung pinuntahan na pamilya ni Pangulong Duterte kagabi. 'Di ba? Dahil dito sa kadyutahan ninyo na pag-aano-ano mo kay pag-ano nyo kay Pangulong Duterte. Imagine mo, Pangulong Duterte versus lahat ng mga bangag. Nilamon nga kayo eh. Nilunok kayo ng buong buo, durog na durog. Dinigest na kayo at itinain niya na kayo. Ano sabi niya? Wala naman po jurisdiction, sabi ni Pangulong Duterte. Tawang-tawa talaga ako dito. Doon tayo pupunta. Wala, sabi naman Risa, wala po akong ambisyong pupuntang impyerno. No, wala kang ambisyon pero hihilain ka ng Pangulo. Kaya sabi nga ng Pangulo, hihilain ka niya. Kaya huwag kang umasta, okay, na ikaw ay mapupunta sa langit-langitan. Ngayon, ano gagawin niyo? Itakaisuhan niyo si Pangulong Duterte? Panagutin niyo? Sa kabila ng kanyang edad, did it go? Tagal naman. Patawag niyo sa WAD committee at lulusubin kayo dyan ng taong bayan. Ang tagal yung kadyutahan, media, kasuhan, panahon pa ni Noynoy, kasuhan si Digong bago pa pumasok si Digong sa sa pagka-presidente o mag-campaign. Ang dami niyo, sinira niyo na si Digong noon. Ang dami niyong ginawa. Pero wala man lang kayong isang evidence ba? Kaluoy man ka mo kasi natupak niyo kung hindi magkipagtsuktsakan sa loob ng bilibid. O sino ba mga pumasok sa bilibid? Ito mga kababayan. Sino po ang mga artista, ang mga asawa ng politiko na sumayaw sa loob ng bilibid na walang delikadesa? Preso yon. Okay lang yon. Yung mga ganyang kung matino kayong kung matinong nagpapatakbo ang Noynoy government nung time na yon, dahil si De Lima nandoon. Kayo, Ontiveros, ikaw si Kiko, si Kiko Matching. Di ba? So nandoon, di ba? Nandoon kayo nung time na yon. Di ba si Sharon Cuneta, si Inday, isa pa yung biga-biga din niya. Anong ginawa niyan doon? Nag-concert. Bakit nag-concert? Bakit ba may mapapasok naman nagko-concert doon? Pera. Sino nagbabayad doon? Mga drug lords. Kasi kung performance lang yan, na-entertain mo lang, ang mga preso doon, hindi mo kailangan ng artista. At magkano binayad sa mga yan? 1,800,000, megit. Si De Lima pasayaw-sayaw. Anong wala talaga kayong mga delikadesa dahil kayo ay mga arte-arte lang. Wala kayong pagmamahal sa bayan. Samantalang ang palamura naming presidente na, nagmana ako doon. Well, baka siya nagmana sa akin. Okay. 'Di ba? Handang harapin ang lahat ng demonyong katulad niyo. Handang magpakulong sa ngalan ng mga OFW, sa ngalan ng Pilipino na sinisira ng polboron. Okay, ngayon kasukasuhan niyo. Ibinuking na ni Colonel Grijaldo, Hector Grijaldo, kung gaano ka-scripted, kadyotahan ang WAD committee na yan. Even si Kong Marcoleta ayaw na nga pumunta dyan.
kongresista mismo. Nakikita ng dalawang mata niya dahil sa kanyang pag-stand for what is right. Tinanggalan siya ng mga committee as yung chairmanship and also membership dyan sa 5 committee na napakahalaga. Okay? Dahil nakikita ni Tambaluslos na aalma si Kong Marcoleta at naninindigan para sa katotohanan. Ano ginawa nyo? Diba? Na-booking na kayo lahat ng kadyotahang ito sa buwatang Marcos Jr., Liza Tanas, Liza Fair na kidnapper, Tambaluslos na bribe, na na tumanggap ng bribe mula sa Okada Manila. What else do you want, Filipino people? Enough for this, mga kadyotahang, mga balita, puro mga pinagsasakyan nila, yung mga kalokohan ni Pangulong Duterte. Meron man akong death squad. Sabi ni Pangulong Duterte, si Danao, yung katabi mo, si Bato, death squad man yan. Di ba? Nilalansi lang kayo. Kumbaga sa madaling salita, inaano kayo ni Pangulong Duterte, pinaglalaruan niya kayo kasi mga kayo, mga joto-joto. At hindi nyo alam yung mga pinagsasabi nyo. Kaso, wala nga kayong makasuhan. Tagal-tagal na ni De Lima, DOJ pa. Di ba uutal-utal si De Lima doon? Nang sinabihan siya ni Jinggoy, very personal kasi yung ni Jinggoy dahil ang laki ng kasalanan ng Noynoy at ni De Lima dahil pinakulong niya mga yan. Well, which is politics in the Philippines is really crazy na gusto mong gurgon, pwede nga na wala ng gobyerno, tayo-tayo na lang, kanya-kanya. Kasi ang pera ninyo napupunta lang naman sa mga buwakan ng Ginimis na ito, na mga tiwali. Tapos inaano-ano niyo yung Pangulong Duterte. Niloloko lang kayo ni Duterte. Pinagloloko lang kayo ni Pangulong Duterte at pinaglalaruan niya kayo. Dahil kayo ay mga iyakin. Duroy-duroy, si Risa daw lukaret. Okay? Pinaliwanag ni Pangulong Duterte sa una pa lang na hindi siya magsusorry sa kanyang ginagawa o ginawa sa War on D. Dapat nga kayo mag-sorry. Yung kasinungalingan nyo lahat noon. Pinakalat nyo sa international community na ganito mga natsugi. Alam nyo, mga kababayan, yung mga gising dyan, ang pinagtatanggol ng Pulawan ay ang mga kriminal. Although, meron ngang mga bata talaga, at yung si Kia na yun, nilitis naman yun, yung polis, nakakulong na ngayon yun, yung biktima. Kasi hindi lahat ng polis matino. Lalo na sa panahon ni Bangag. Nakita niyo mga polis doon? Na inutusan ni Bangag. Yung pinamunuan ni Torre, hindi niyo pa ba nakita doon? Bata-batalyon, 1,500 yata yun. Baka 2,000 ba? Baka, ewan ko, ilan ang bilang doon sa Davao, na ginulo nila ang Davao. Nakita niyo yung suppression, oppression, martial law na pagigipit? Tapos yan, nagre-reklamo kayo dahil binagmumura kayo ni Pangulong Duterte. Buti nga mura lang inabot ninyo eh. Dapat nga, ini-JK na lang kayo yung sinasabi niyong EJK, di ba? Dapat nung mga panahon na yon kasama kayo doon sa bilang ng mga nakahandusay, no? Kayo ay kasi protector kayo ng polboronic. Ulit-ulitin ko mga kababayan, lahat po, ngayon, actually nalungkot ang palasyo ng mga ahas. Dahil nabigyan ng limelight ang Pangulong Duterte, hindi nga kayo naka-ik. Hindi kayo nakaporma. Akala niyo pa, baston-baston lang yung Pangulo. Nakaporma ba kayo? Paulit-ulit ang Pangulong Duterte na hindi nyo alam kung paano maging mayor. Alam mo ako, kahit hindi ako naging mayor, kung may power lang ako, sabi nga ni Pangulong Duterte, pag binigyan siya ng pagkakataon, doblado yan. Ako hindi lang doblado. Di ba? Kwadrado. Di ba? Pumalakpak. Okay? Ang gallery. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, gallery, don't encourage me something. Parang ganun yung sinabi ni Pangulo. Di ba? Huwag niyo ako encourage na, dito. Malalo mga, mang gorgor sa mga Jutang Ginimes. Tignan mo, naglabas na kagad sila, Hindi.
Oh. Oh, 'yan. Nagbayad na sila ng nagbayad na sila ng, hindi baka tape lang ito, may nagpadala sa akin ng mga nagra-rally para sa war on kaya kakasuhan niyo na si Digong. Tagal-tagal na nga, gusto ko ngang kasuhan, gusto ko nga i-contempt niyo 'yan, eh. Contempt niyo na 'yan. Ano magkalabasan na. Yawa 'tong mga 'to. Oh. Inako na nga niya, na siyang may responsibilidad, eh. Ano pang ginagawa niyo, mag-file na kaagad kayo ng case, right? Mag-file na kaagad kayo ng case, huwag niyo nang patagalin. Tignan niyo ngayon, meron na namang na biktima ngayon, senior citizen. Diyan sa Cavite. Sige nga, puro duduan na lang kayo. Puro na lang duduan, gurguran, kidnapan, dahil si Lisa ang may promotor niyan. Anong gusto niyo? Yung presidente niyong bangag ngayon na mismong it's not really simple, yung calamity preparedness hindi alam. Anong gagawin natin? Daw gago. O ang Duterte na at 79, lumabas ang sa bibig ni Pangulong Duterte, dragon. Di ba? Wildfire, sabi ko nga. Grabe. Nakita nyo yun? In-underestimate nyo yung Pangulo. Tapos sinasabi ng mga ng mga bangag na trolls ni BBM, si Duterte machuchugi na ganito, mahina na, mga ganon. Baka mauna pa yung si Bangag Machugi. At 79, ang utak ni Pangulong Duterte parang 20 anyos lang. Yung bangag yung presidente, ang utak, bangag talaga dahil hindi na nagfa-function yung kanyang mga brain cells. Kaya durog na durog, ayaw magpa-ambush interview. Gusto laging may script. Nakita niyo ba si Pangulong Duterte kung may script yon? Yung intro lang niya, yung speech niya. Pero yung interpolation, yung palitan ng balitaktakan, may script pa yon 79? Di ba nilamon nga kayo? Chill joke, no? Buti nga hindi tinanggal yung ngipon mo, eh. Mga linti. Utin kasi ni Jonel at Dayan ang inatupag, sabi ni Aki Boy. Ayun na nga. Sabi nga niya ng Pangulo Duterte, parang gustong ilimitahan ni Virus yung pagbumura ni Pangulong Duterte.